Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shoutout po sa inyo. Ngayon mga boss, marami tayong mga viewers kasi, mga kapwa farmers na nagtatanong at ito palagi yung nababasa kong mga comment, yung iba nagme-message sa Messenger, palagi nagtatanong. Ang tanong nila palagi, at magbasa tayo mga boss ng konti ng ilang tanong ha. Ito yung tanong ng isa nating viewers para masagot ito. Sabi niya dito, base sa inyong karanasan, sir, anong variety ang magandang itanim? Pinatubo F1 ba o Red Hot F1? So, ayan mga boss, ang katanungan ng boss nating isa. Ang dalawang variety mga boss na nabanggit sa tanong, lahat yan mga boss ay variety ng siling Taiwan or yung siling labuyo. So, ngayon mga bossing, para naman magkaroon kayo ng idea kung alin ba talaga sa dalawang variety na yan ang mahusay itanim at magandang umani. So, ito mga boss, mayroon akong video ipi-play. Unahin ko mga boss i-play itong video ng Red Hot F1. Tanim ko ito mga boss ha. Ako mismo nag-alaga ito. Para magkaroon kayo mga boss ng comparison, i-play ko muna mga boss yung video ng actual video ko ng tanim ko ng Red Hot F1, siling Taiwan. At pagkatapos, i-play ko rin yung video, actual video ko pa rin ng Pinatubo F1. Para yung mga nagtatanong at mga kapatid farmers sa baguhan, magkakaroon kayo mga boss ng idea. Makakuha kayo ng idea rito sa mga video yung i-play ko kung alin yung pipiliin yung variety at gusto nyo itanim. Para hindi kayo nahirapan mga bossing mag-isip kung ano yung pipiliin niyo sa dalawa. Kasi ito yung napakaraming tanong ito na lagi ko ito nabasa eh. So dito sa video ipapakita ko sa inyo mga boss, ay sigurado naman na palagi ko naman makakakuha na kayo mga boss ng idea rito. Kung ano yung pipiliin yung variety na sa akala nyo maganda itanim. At isa pa dyan mga boss, bago kayo magtanim ng sili, sikapin nyo muna na alamin dyan sa inyong mga market kung anong variety ba ng sili ang gusto at hinanap ng mga consumer at ng buyer. Para pag dumating yung pagkakataon na kayo may tanim na at mag-harvest na, hindi kayo magkakaproblema sa pagbenta. Di ba mga bossing? Dapat po alamin muna natin yung market natin kung anong variety ng sili ang gusto ng mga consumer at ng mga buyer natin dyan sa ating mga lugar. Para hindi kayo mahirapan pag nagtanim kayo at mag-harvest na kayo, ibig sabihin madali na ibenta kasi yun talaga ang hinahanap ng mga buyer. Kaya magpipili ako mga boss ng dalawang video na magkaibang variety para magkaroon kayo ng idea. Ito nga yung Red Hot F1 at saka ito nga yung Pinatubo F1. Red Hot F1 ng Sweet at Pinatubo F1 ng Condor Seeds. Dito sigurado mga boss makakuha kayo idea rito. Kasi ito mga boss, tanim ko lahat ito. Actual video ito at may mga full video ito dyan sa aking channel. Ibig sabihin, isang alaga ito. So ito mga boss, panoorin mo natin ito mga boss ang video. Kaibigan nyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaibigan ng mga magsasaka, Albatross Black Channel. Nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka palang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Black Channel at sigurado may matutunan ka. Step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Black Channel, share tips and technique about sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albatross Black Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-alaga ng
So yan mga boss, ang actual video ng tanim ko na Red Dot F1. Ang edad yan mga boss, 91 days after transplanting. So pagmasdan nyo mabuti mga boss, ang bunga niya kung gaano ba karami. At mamaya pag na-play ko yung video ng Pinatubo F1, pansinin nyo mga boss mabuti ang bunga niya, kung gaano ba siya talaga kadami nagibunga rin. Para magkaroon kayo mga boss ng comparison. Para yung mga tanong nyo ay masagot na ng video mismo, actual video na tanim ko mismo. Isang alaga mga boss ha. At ito ngayon mga boss, i-play ko naman yung video ng Pinatubo F1. Ang edad dito ngayon ng Pinatubo mga boss ay i-play ko, 90 days after transplanting. Yun namang Red Dot F1, 91 days after transplanting. So ito mga boss, panoorin natin to. Albert Rose Black ang kaibigan nyo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ibigan ng mga magsasaka, Albert Rose Vlog Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang, magtatanggap dito ka lang, manood kay Albert Rose Vlog Channel at sigurado na'y matutunan ka step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albert Rose Vlog Channel, share tips and technique kapag sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albert Rose Vlog Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Albert Rose Vlog Channel, mapapanood sa YouTube at Facebook. Albert Rose Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa. Albert Rose Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa. Albert Rose Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa. Albert Rose. So ayan mga boss, ang actual video ng dalawang variety. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang variety na ito? Unang-una mga boss, ang pagkakaiba nila, ang Red Dot F1, ang maturity nito, umabot lang siya ng 70 to 75 days after transplanting, mag-harvest ka na. Ang Pinatubo F1 naman, umabot siya ng 75 days hanggang 80 days bago ka pala mag-harvest ng unang bunga. Ang isa pang pinagkaiba nila, ang Pinatubo F1 ng Condor Seeds, 180,000 hanggang 200,000 Scoville heat unit. Ganun siya kaanghang mga bossing. Samantala, ito namang Red Dot F1 ng SB Seeds, meron siyang 50,000 to 100,000 Scoville heat unit. So, mababa lang yung anghang ng Red Dot F1. Mas maanghang ng doble ang Pinatubo F1 kung ikumpara natin sa Red Dot F1. So yan, sa mga boss natin na tatanong, sana mga boss, sa video ito, naliwanagan kayo at nasagot ng inyong mga katanungan. At palagay ko naman siguro dyan sa dalawang video pinanood nyo mga boss, magkakaroon na kayo ng idea mga bossing kung alin yung pipiliin yung variety. Ngayon, ang isang tanong pa, alin ba sa kanilang dalawa ang matibay sa sakit? So kung titingnan natin mga boss, doon sa description ng mga variety na ito, lahat naman sila walang nagsasabi na may mahina na sakit. Pero ito, base sa aking observation, ang Pinatubo F1, lalo pag tag-ulan, kadalasan tinatamaan siya ng Phytophthora blight. Yung naglalapnos yun sa kanya at natutuyo. At syempre, pag naglapnos yun, malalagas yung dahon at matutuyo ang sanga, mamamatay yun. Kasi natutuyo nga yung balat. So yan yung tinatawag na Phytophthora blight na kadalasan tumatama sa Pinatubo F1 pagka tag-ulan. Ito namang Red Dot F1, pagka wasto lang talaga rin ang pag-alaga mo, hindi siya basta-basta tinatamaan ng Phytophthora. Hindi tinatamaan ng blight yun sa kanya basta-basta. Kasi ilang beses na rin kami natanim na magkaparehong variety,
hindi pa ako tinamaan sa Red Dot F1, hindi pa ako tinamaan ng Phytophthora blight. Yun yung naglalapnos yung balat ng sanga at natutuyo ang sanga. Itong pinatubo, tinatamaan siya mga boss. Ngayon, para maiwasan nga yan, nakadepende mga boss sa diskarte ng pag-alaga ng mga farmers. Diskarte mga boss sa paggamit ng abono, kung paano maiwasan yan. At syempre, gagamit tayo ng mga fungicide. So yan, sa mga viewers namin na palagi nagtatanong, nagpapatong-patong ng katanungan, yan mga boss ang mga katangian ng bawat variety. Mayroon silang pagkakaiba talaga na hindi talaga magkapareho. So sana sa pagitan ng video ito mga boss, nasagot na, talinawan kayo at magkaroon na kayo mga boss ng idea kung alin yung pipiliin yung variety. So hanggang dito muna ako mga boss. Bye-bye muna. Abangan ang next video. Bye-bye.